Good morning! Kumusta na po kayong lahat mga kapatid? 2 araw na lang, Christmas na. Merry Christmas sa inyong lahat. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa makikita natin sa Acts chapter 13, 13 kabanata ng gawa ng mga apostol. So, ang ating pansin ay ibubuhos natin sa verses 1 to 12. Ang topic natin ngayon ay glory to glory, kaluwalhatian patungo sa kaluwalhatian. Okay, so kung meron kayong bagong tipan, ang aking babasahin ay makikita natin sa Acts chapter 13, 1 to 12, katulad na nabanggit ko kanina, at ating pag-usapan ang topic nga na glory to glory. Ibig sabihin sa ibang salita ay paano ba tayo nagkakaroon ng pag-unlad sa buhay, how to advance in life. At ang ating ultimate end ay kalwalhatian, yun ng plano ng ating Panginoon. So, ang summary ng ating pag-uusapan ay mababasa natin sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. Subalit bago natin yan basahin, ay atin tayo muna ay manalangin. Samahan niyo po ako. Isang matamis na pasasalamat ang binibigay namin sa inyo, Panginoon, dahil minsan pa may bagong umaga na palapit sa araw ng selebrasyon ng inyong pagdating, Panginoon. Samahan niyo kami sa aming pag-uusap ngayong umaga at nawa ay magkaroon ng malalim na significance at kabuluhan ng aming mga pag-uusapan. Ang lahat ng ito ay manggagaling sa inyo, Panginoon, at para sa kaluwalhatian ninyo at sa pagbabago namin. Po amin dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18, sabi ng Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo, sabi ay walang takip ang mukha natin ngayon, kaya nakikita sa ating lahat ang kalwalhatian ng Panginoon. Ang Espiritu ng Panginoon ay patuloy na bumabago sa atin para maging mas maluwalhati pa tayo at hanggang maging kagaya niya tayo. Yan ang ating pag-usapan ngayong umaga. Sabi ay tayo ay dinalis na ang takip na nakikita na natin. At ang sabi dito sa wikang Tagalog, ang mukha natin ngayon ay wala ng takip, kaya ang kalwalhatian ng Panginoon ay nakikita na sa atin. So, ibig sabihin, kung alam ng ating mga kaibigan, mga kasama, na tayo ay Kristiyano, ang ating lahat ng ginagawa ay may reflection o may bunga at effect sa kanila. So, isang katotohanan na hindi madaling tanggapin at mahirap ding itanggi, dahil ang Panginoon sa pamamagitan ni Apostol Pablo nga ang nagsabi noon. Okay, so patuloy natin at gusto ko ang ating yung kompletong bataya ng ating pag-uusap ay basahin natin sa mga gawa 13, 1-12 ang sinasabi. May mga prophets at teachers sa church sa Antioch, si Barnabas, si Simeon na tinatawag ding Maitim, si Lucius na taga Cyrene, si Manaen na kababata ni Herod na ruler ng Galilee, at si Saul. Habang nagsaserve sila sa Panginoon at nagpa-fasting, sinabi ng Holy Spirit sa kanila, ibukod niyo para sa akin sina Barnabas at Saul para gawain ang trabaho na hinanda ko para sa kanila. Nag-fast sila at nag-pray. Pinatong nilang ang mga kamay nila sa dalawa para ipakita na pinili sila para sa gawain ito, at saka sila pinaalis. Yan po ang ating pasimulan. Ito ang reference natin ngayong umaga. So, kung ang ating pinag-uusapan, sabi natin, paano ba tayo magkakaroon ng pag-unlad sa ating buhay?
buhay Kristiyano, buhay natin sa anumang bagay na ating ginagawa sa ating hanap buhay, sa ating relasyon sa kapwa, ay meron akong gustong ibahagi na ilang mga suggestion para at hakbang para tayo ay magpatuloy sa pagunlad. At gusto kong ibalik sa background yung kahapon na sinabi sa atin ni Jules Colliantes, ni Brother Jules, tungkol sa iglesia sa Antioch. At kung matatandaan natin ay sabi ay nagpatuloy ang paglaganap at pagdami ng mga tagasunod ng Panginoon dahil sa maraming mga pagsusig na ginagawa sa kanila. Kung babalikan natin, sabi sa chapter 11 ng Acts, dahil sa persecution nagsimulang mangyari nang patayin si Stephen, na may mga disciples nagpunta sa malalayong lugar. At dito nga sa ating pinag-uusapan, naroon sila sa Antioch, isang bahagi ng Syria. At ang sabi sa Antioch ay maunlad, may mga prophets at teachers sa church sa Antioch, sabi sa verse 1. At doon ay sabi ay habang sila ay nagseserve sa Panginoon at nagpa-fasting, ay lalo pang nagkaroon ng isang nakatanggap sila ng mensahe kung ano ang dapat nilang gawin. So galing sa mga salita na ito, gusto kong isuggest na kung nais natin na talagang umasenso sa buhay at magkaroon ng progreso sa anuman nating ginagawa, ang ating unang dapat gawin ay tayo maniwala na meron pang lugar para sa lalupang pag-unlad. Believe that there is more room for advancement and progress. Kasi kung minsan kapag maragandaan nangyayari, ang tendency nagiging kontento na tayo at ang resulta ng contentment ay complacency o pagpapabaya. At kapag tayo nagpababaya, anumang bagay na pinababayaan natin at hindi naalagaan, ang resulta nito kalimitan ay paghina o pagbagsak. Kaya yun ang nauna. Pangalawa, kung paano natin kikilos, kasi nakakatakot naman talaga ang pagbabago. Sabi nga ng isang kasabihan ng mga English, sabi niya, if ain't broke, don't fix. Kung hindi sira, huwag mo nang kalikutin, huwag mo nang baguhin. Subalit ang totoo, kapag yun ang ginawa natin, mananatili ang lahat ng side na napakabuti ang bagay, yung opportunity for further growth o higit pang pagunlad ay nakakalimutan. Subalit hindi dapat maging padalos-dalos. Ang sabi dito sa ating nakita natin sa ginawa sa Antioch, bago nila isugo si Paul at si Barnabas para sa tinatawag nating first missionary journey, ang ginawa nila verses 2 and 3, sabi niya, they prayed and fasted for God's leading and guidance. So, yan po ang isa. Naniniwala tayo na mayroon pang mga pagunlad na pwedeng mangyari. Ang kailangan nating gawin ay ipanalangin. At kung kailangan mag-ayuno o mag-fast para i-confirm kung ano ang nangyayari, kailangan nating ipagpatuloy na manalangin. Okay? So, pangatlo, dito sa unang hakbang na ginawa ni Paul at ni Barnabas pagkatapos makumbinsi ang mga taga-Antioch, sabi sa verse 3, sila ang pinili at sila ang pinaalis. At sa kanilang pag-alis, may mga tao silang nakilala at pinuntahan nila, sabi, ang mga sinagog doon sa, ibig sabihin, sa simbahan ng mga Hudyo. Sa pagpatuloy natin ang pagbasa, pinapunta ng Holy Spirit sina Barnabas at Saul sa Seleucia, tapos sumakay sila sa barko galing doon pumunta sa isla ng Cyprus. Si Barnabas, by the way, ay taga Cyprus. Pagdating nila sa Salamis, preach nila ang salita ng Diyos sa mga sinagog, tumulong sa kanila si John Mark. So makikita natin yun, mayroong isang nadagdag sa grupo nila, ang pangalan niya ay si John Mark. Si John Mark, sabi dito, ay siya isang anak ng isa sa mga kasama ni Jesus noon na si Mary. So, nilibot nila ang buong isla hanggang sa Paphos. May nakita silang magician doon at si Bar-Jesus na isang Hudyo at sinasabi niyang prophet daw siya. Kaibigan siya ng governor ng isla na si Sergius Paulus
na isang matalinong tao. Pinatawag ng governors na Barnabas at Saul kasi gusto niyang marinig ang salita ng Diyos. Makita natin dito sa kanilang paglalakbay dahil sila ay bunga ng pag-ayuno at pananalangin, sila ay dinadala sa mga tao na may kapangyarihan. Kaya ang pangatlo rin na pwede nating makita ng affirmation kung tayo talagang maggagawa ng pagbabago sa ating mga ginagawa o kaya patuloy na magunlad. Ang number 3 na gusto kong i-suggest, consult spiritually mature people. Seek their counsel and learn from their experiences. Nakita natin si John Mark, isa sa mga gusto kong mabanggit natin dito, at inilapit sila sa isang tao na may influensya at ang pangalan niya ay si Sergius Paulus na isang consul o proconsul. Ito isang pataong makapangyarihan sa grupo ng mga Romano. So, kapag ang ating ginagawa ay ayon at sa plano at leading ng Holy Spirit, dadalhin niya tayo, i-refer sa mga taong makakatulong sa atin. Una ay maaring spiritual authority at pangulo dito, yun nga ay dito sa kanila ay governmental authority o na mayroong kapangyarihan para sila ay tulungan o kaya ay hadlangan. So, balit nabanggit din dito ang isang lalaki na ang sabi ay Bar-Jesus sa Greek. Pero ang pangalan niya sa Hebrew ay Elymas. Sa verse 8, kung babasahin at kinontra sila noong magician na si Elymas kasi gusto nitong ilayo ang gobyerno sa paniniwala sa Panginoon. So, ito yung isang dapat nating asahan at siguradong mangyayari kapag tayo gustong umasenso, magkaroon ng pagbabago. Expect that there will be some opposition. Siguradong mayroong hadlang. At kuminsan, yung mga taong apektado sa gusto nating pagbabago, ang unang magre-reject dahil lahat nga sabi ay there is a natural tendency of resistance to change. Kaya kung meron tayong pagbabago, personal man o sa isang magbagay na gusto natin, pag-aari natin, ating organisasyon, huwag tayong magulat na merong mga sasalungat. Subalit ang pinakamaganda, pagbabasahin natin ang sunod na mga talata sa verse 9, puno ng Holy Spirit si Saul na tinatawag ding Paul. Tinitigan niya yung magician, sinabi na, ikaw na anak ng demonyo, kaaway ka ng lahat ng matuwid, puno ko ng lahat ng pandaraya at panloloko. Hindi ka ba talaga titigil sa pagbaluktot sa lahat ng totoo tungkol sa Panginoon? Paparusahan ka ng Panginoon ngayon, mabubulag ka at di ka makakakita sa loob ng ilang araw. Naramdaman agad ni Elymas na parang may maitim na ulap na lumakip sa mga mata niya. Naglakad siya at naghanap ng taong pwedeng umalalay sa kanya. Nang makita ng governor ang nangyari, naniwala siya. Sobrang bumilib siya sa teaching tungkol sa Panginoon. So nakita natin na yung humahadlang ay ang kumilos para mawala yung paghadlang ay ang Diyos mismo sa pamamagitan ng pagtawag ni Jesus sa pangalan ni Pablo, sa pangalan ni Paul, sa pangalan ni Jesus, ang hadlang ay nawala. Kaya gusto kong ating makita na pag tayo talagang sigurado tayo na ang ginagawa natin ay para sa kalwalhatian ng Panginoon at makakabuti sa atin, anumang hadlang, tutulungan tayo ng Panginoon. Kaya gusto kong ulitin ang mga points na aking nasabi, na mga gusto kong isipin natin, ito'y pagpatuloy lalo na sa darating na bagong taon. Sa bagong taon, sabi niya ay bagong pag-asa, bagong direksyon, at tayo nga sa church ay mayroon tayong bagong tema. Sabi natin ay tayo ay gear up to deploy. Ang ibig sabihin nito, lahat tayo ay aasahan ng Diyos at bibigyan tutulungan para tayo ay kumalat at ipangaral ang salita ng Diyos. So, isa-isahin ko. Una, believe that there is more room for advancement and progress. So, we overcome complacency and contentment. Number 2, pray and fast for God's leading and guidance.
Number 3, consult spiritually mature people. Seek their counsel and learn from their experiences. And number 4, expect and don't be surprised that there will be some opposition. And number 5, believe and see that God's promises for success are true and they are for you. Ito po yung gusto kong ating maging gabay sa mga susunod na mga araw simula sa araw na to. Tandaan natin, sabi sa 2 Corinthians 3:18, inalis na ng hadlang ang takip sa ating mga mata. Nakita natin ang kalulatian ng Diyos at gusto niya tayong iangat sa kalwalatian na inihanda niya bagot pa tayo iligtas at likhain. So, lahat ng mga inilikha ng Panginoon ayaw ng Diyos na manatili sa kanyang kalagayan ngayon. God wants us to grow and produce fruit that will last, sabi sa John 15:16. Pero hindi ito mangyari, it will not happen if we stop doing what He assigned us to do. Kung ano yung bahagi mo sa iglesia, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong eskwelahan, na ito'y mabuti ang nakakatulong sa iyong kapwa at higit sa lahat naluluwalhati ang Panginoon, ipagpatuloy natin. Sa pamamagitan noon, yung pagbabago na inaasahan at pagiging mabunga ng ating buhay ay ating makikita at mararanasan. So, sa aking pagtatapos, gusto ko kayo tanungin, what is the thing in your life that you are not contented with? That's your gateway to advancement and success. So, alalahanin po, ano yung bago, ano sa buhay mo ang hindi ka pa nasisiyahan ngayon? Yun ang hakbang o yun yung daan sa patuloy na pagbabago at pag-unlad ng inyong buhay. Marami pong salamat sa inyong pagsama. Dalangin ko, tayo manalangin Panginoon, naway ang mga salitang ito na naaming narinig ay makatulong para sa aming paghahanda sa araw na ito at sa pagdating ng maraming mga araw para susunod na taon. Salamat at aking dalangin ay naging ligtas, masaya at makabuluhan ang pagdidiwang ng Pasko. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa inyong pagsama. Hanggang sa muli, see you on Sunday.